Tired? Mahinang tanong ni Frederick nang makita si Emerald na nakapikit sa sofa habang nakasandal ang ulo sa backrest. Kakabalik lang nila galing sa isang linggong bakasyon sa Milan, kasama na rin doon ang pagpili ni Emerald ng tarahe na susuotin nito sa kasal. Kinahapunan nga'y kagad ng sumabak sa trabaho si Emerald para sa bagong commercial niyang gagawin. Pagkatapos noon ay may meeting pa siya sa photographer na bagong magazine shoot niyang gagawin. Hindi lang katawan niyang pagod, kundi ang isip dahil ginugulo na naman siya ng pamilya. Magmula nang sumikat ang unang pelikula niya at makilalang pangalan, ay walang tigil ang mga ito sa pangungulit sa kanya para padalhan ito ng pera. Dahil kung hindi ay maglalabas ito ng kung ano-anong issue tungkol sa kanya. Nagpapasalamat na lamang siya dahil maagap ang team ni Frederick at laging nasusolusyonan yon, pero ayaw niyang lagi yung nangyayari dahil naabalang asawa. Nagpapadala na nga ito ng restraining order sa magulang niya na kung hindi titigil ang mga to ay magkikita na lamang sila sa korte. Pero hanggat maaari ay ayaw ni Emerald dahil ayaw niyang may iskandalo at madawit ang pangalan ng mga Harrington. Alam niyang hindi sapat ang isang linggong pahinga niya, pero wala siyang magagawa dahil sunod-sunod ang schedule niya. Patamad na sagot niya habang nananatiling nakapikit. Hinayaan niyang masahiin ni Frederick ang kanyang paa dahil napakasarap nun sa pakiramdam at natatanggal ang pagod niya. Your schedule is loaded, mahal. Gusto mo bang sabihin ko sa manager mo? Bago pa makatapos nang sasabihin si Frederick ay kagad na nagmulat si Emerald at mabilis nang bumangon. Tila biglang nawala ang kanyang pagod. Hindi porket asawa na kita ay magiging tamad na rin ako at aasa na lang sa'yo. Isa pa, may commitment ako na kailangan kong sundin. Alam mo naman kung paano magtrabaho sa isang entertainment business. Hindi ba? You have to comply with your contract. Pasalamat na lang si Emerald dahil mabait ang may hawak sa kanya at dahil na rin takot ang mga to kay Frederick. Napatawa si Frederick at binuhat siya mula sa sofa saka inihiga sa malambot na kama at tumabi ng higa sa kanya. I know. Binibiro lang naman kita. Anito sa kahinalikan siya sa lobby. Nabanggit pa sa'yo ni Lola Andrea na bibisita ditong anak ng kapatid ko. Ang tinutukoy nito ay ang panganay sa mag-triplets na anak ni Calista, si Gabriel Vosch. Laging gustong-gustong makalaro ng bata si Emerald kapag nasa mansyon ito ng mga Harrington. Kakabalik lang din ng mga to galing sa mahabang honeymoon at nang makita nga siya ng bata kagad siya nitong nagustuhan. Kapag wala itong pasok sa eskwela ay lagi itong nasa kanila. Kung alam din itong pahinga siya sa trabaho, hinahayaan naman to ni Calista at Vinson dahil abala rin sa trabaho pareha sa mag-asawa, lalo na't kababalik lang ng mga ito. Paminsan-minsan ay sinasama ito ni Emerald sa set na pinagkakatuwaan naman ng mga crew at ibang cast dahil sa kabibuhan at kapugian nito. Napakalambing nitong bata at marunong makisama. Marami na nga nag-o-offer na maging model or child actor ito at nang banggitin niya yon sa mag-asawa ay hindi naman tumanggi ang mga to. Basta gusto rin ni Gabriel. The kid likes it. Kaya naman tinuturuan to ni Emerald sa susunod na linggo nga ay magkakaroon na to ng photoshoot para sa unang pambatang magazine na sasalihan nito. Sigurado ka ba talaga na kaya mong pangalagaan si Gabriel? Masyado ka na ring maraming ginagawa at puno ng schedule mo. Yumakap si Emerald sa bewang ng asawa at ngumiti dito. Huwag kang mag-alala dahil kasama ko naman si Chamil at ang assistant na itinalaga ni Calista para kay Gabriel. Isa pa, isang studio lang ang photoshoot namin ni Gabriel. Gusto ko siyang suportahan dahil nakikita ko kung gaano siya kainteresado na mag-iisang model. He can also develop further as a child actor. Kung magpupursige siya, lalo na't suportado naman siya ni Calista. Dahil sa sinabi niya ay tuluyan ang nawalang doubt ni Frederick na hindi niya kakayanin si Gabriel. Kaya hinayaan na lang siya nito. Emerald, nag-aalala lang ako. Ayaw ko lang naman kasing makita na napapagod ka. Alam mo naman siguro naghihintay din si Lola Andrea sa magiging apo natin. Frederick nuzzled his head into her neck and lightly scratched her skin with his fine stubble. Nawalang ngiti sa pisngi ni Emerald sa hinawakan sa magkabilang pisngi ang asawa para magpantay ang tingin nila. Frederick, mahal ko. Kung talagang gusto mo na magkaanak tayo ay susundin kita. Mahal kong trabaho ko pero mas mahal kita. Alam mo naman na gustong-gusto ko na rin na makabuo tayo ng sarili nating pamilya. Kung hindi mo pa sinabi yan, ay ako nang unang magsasabi sa'yo. Do you know that I was also thinking na tatapusin ko na lang lahat ng mga pending contracts ko?
I am a business graduate too. Kung gusto mo, tutulong na lang ako sa paghawak sa negosyo mo. Ngumiti si Frederick na tila kinokonsidera ang sagot niya. That's not bad idea. I realized that being in the entertainment industry is really tiring. If pala rin naman, ay gusto ko magpatayo ng sariling entertainment agency at pwede kong kunin si Gabriel as my sign artist. Hinaplos ni Frederick ang kanyang mahabang buhok. Emerald, mag-asawa na tayo. Kung ano man ang gusto mo at desisyon mo na alam mong makakatulong sa sarili mo ay susuportahan kita. Okay? Nandito lang ako para tulungan ka palagi. Hindi na malayan ni Emerald na sa sobrang pagod niya ay nakatulog na pala siya habang nag-uusap pa rin sila ng asawa. Hindi rin niya namalayan na tinulungan siya ng asawang magbihis. Kinabukasan pagkagising ay wala na ito sa kanyang tabi. Pero nang makalabas siya ng kwarto ay maingay na boses ng magkapatid na Gabriel at Gianna ang naririnig niya. Nangingiting bumaba siya ng hagdan para lapitan ang mga to. Mamaya pang hapon ang schedule na para sa unang fan meeting event niyang gagawin. Excited na siya pero kinakabahan. Hindi lang ito basta fan meeting. Magkakaroon din ng games para makihalubilo sa mga solid fans at isa pa, gagamitin niya rin ang event na ito para mag-promote ng kanyang bagong magazine na ilalabas sa susunod na buwan. Oh, Emerald, gising ka na pala. Si Lola Andrea ang unang nakakita sa kanya at kagad siya nitong malugod na binati. Kailanman kahit nalaman nito na minsan ay nagsinungaling sila ni Frederick, hindi siya nito tinrato ng masama. Mas lalo pa itong naging mabait sa kanya sa bawat araw na lumilipas. Opo Lola, nagmano siya dito bago nilapitan ng magkapatid. Narinig ko kasi ang boses ng mga bulinggit na ito, kaya ako nagising. Nangingiting biro niya sa kakinulot ang pisngi ng dalawa. Nakagad siyang niyakap nang makita siya. Tita, totoo ba na tulad mo magiging artista na rin si Kuya Gabriel? Inosenteng tanong ni Gianna. Kahit sa tatlong mag-triplet sa itong pinakabunso, mas panganay pa ito kung makto. Masyado itong matalino at magaling makisama kahit na matanda pang kaharap. Nilingon ni Emerald si Gianna saka ito hinawakan sa palad at mahinang hinaplos at nagtanong. Yes, that's true. I will support him lalo na dahil gusto niya. And same for you and Gordon. Kung ano man ang gusto niyong maging pangarap ay nandito lang kami ng Tito Frederick niyo para suportahan kayo. Tell me Gianna, ano gusto mo paglaki mo? Ninitian siya ni Gianna. Gusto ko maging katulad ni Mama at Papa na maging isang spy. Biglang sumeryoso ang mukha nito. Ano? Spy? Natatawang tanong ni Emerald sa batang babae, lalo na't kitang-kita niyang kaseryosohan sa mukha nito. Wala siyang idea kung anong trabaho ni Calista. Ang alam niya lang ay may sarili itong kumpanya, katulad din ng asawa nitong si Vinson. Yes po tita, spy. Yung katulad sa TV na may baril at nakikipaglaban sa masasamang tao. Gusto ko rin pong matuto nun para hindi lang ang mga kapatid kong ipagtatanggol ko, kung hindi kayo din po, lalo na't maraming taong gustong manakit sa inyo. Napailing na lang si Emerald pero may init na humaplos sa kanyang puso dahil sa sinabi ng bata. She's only this young pero marunong na itong mag-isip kung paano magprotekta ng pamilya. Nginitian niya ito sa itinaas ang kamay upang aprubahan ito. Hindi niya dapat harangan kung anong gusto ng bata dahil lang sa ayaw niya. Hali kayo, bigla niyang paanyaya sa dalawa. Samahan niyo ako at magbe-bake tayo ng favorite niyong chocolate muffins. Yay! Sabi na sigaw ng dalawa sa kamasayang sumunod sa kanya sa kusina. Dahil nakahanda ng mga ingredients na gagawin ni Emerald ay naging madali ang trabaho nila. Kailangan niya rin kasi na maghanda para sa fan meeting niya mamayang hapon. Pagkatapos nilang kumain ng ginawang muffins ay dumating ang mag-asawang Calista at Vinson para sunduin ang dalawang bata. Kahit ayaw ng dalawa ay walang nagawang mga to kung hindi sumama dahil hindi rin ito masikaso ni Emerald. Gusto sanang sumama sa kanya ng panganay pero may training sa taekwondo mga to. Kasama na rin si Gordon. See you again, Tita Emerald. Paalam ng dalawa na kinawayan naman ni Emerald. Nang wala ng mga makukulit na bisita, ay saka lang siya nagkaroon ng pagkakataon na tignan ang cellphone at nakita niya na may maraming mensaheng pinadala sa kanya si Jamil. May pinasa ito sa kanyang link mula sa Blue App. Nang buksan niya yon, ganun na lang ang gulat niya. Nang makitang isang post na nagsasabing, kaya raw siya nakuha na Direktor Yolan ay dahil ginagamit niyang impluensya ng asawa niya si Frederick. Another issue, another dirty shade by the bashers. Panibagong suliranin na naman ang kakaharapin ni Emerald bago pa man dumating ang kanyang fan meeting. Mag-iisang taon pa lang siya sa industriya, pero marami na kagad siyang kinakaharap.
Mabuti na lang matibay ng loob niya lalo pat hindi naman totoo ang ipinaparatang sa kanya. Sa tulong ni Frederick ay mabilis na mawala ang issue, pero pagkatapos ng isa ay meron na namang bagong susulpot at ayaw naman niya na laging naistorbong asawa niya. Dahil dito, imbis na maapektuhan sa bagong issue na yon ay binaliwala yun ni Emerald. Pagkatapos maligot magbihis ng simpleng damit, ay kaagad na rin siyang naghanda para lumabas. An hour passed before she went down. Matapos magpaalam sa dalawang matanday kaagad na siyang lumabas pero ganun na lang ang gulat niya. Dahil pagbukas ng gate, ang nagkakagulong tao ang sumalubong sa kanya. Nabigla si Emerald. Paano nalaman ng mga to kung saan siya nakatira? Hindi sarili niyang inaalala niya kundi ang kaligtasan ng dalawang matanda at baka madami pang mga to sa galit sa kanya ng mga tao. May mga bodyguards at mga tauhan na nakaharang sa mga tao at reporters para hindi to makalapit kay Emerald. Kahit sinubukan ng mga to na manulak ay walang magawang mga to. Sa tapang ng mga tauhan ni Frederick, agad naman siyang pumasok sa nakabukas na van. Nawala lang ang ingay ng mga ito nang makapasok siya. How did they find me? Paano nila nalaman kung saan ako nakatira? Nagtatakang tanong ni Emerald nang makaupo. Pribadong address niya at sinigurado yun ni Frederick dahil ayaw nito na magkalat online ang address nito pero hindi niya alam kung bakit nalaman pa rin yun ng ibang tao at reporters. Habang paunti-unting tumatakbo ang van dahil sa takot na may masagasaan ay may nakita si Emerald sa sulok ng kanyang mata. Ang kapatid na si Sandra. Nakangisi ito habang nakatingin sa van. Tinted ang salamin ng van kaya hindi siya nito nakikita sa loob pero kitang-kita niya si Sandra. Nasagot ang katanungan ni Emerald. Hindi niya alam kung paano natunto ng kapatid na hilaw ang tinitirhan niya. Pero sigurado siyang ito ang nagkalat ng impormasyon sa internet. May problema, Miss Emerald? Sinong tinitingnan mo sa labas? Tanong ni Chamil nang mapansin nito na nagtagalang tingin niya sa labas. Umiling siya tinayaan na si Sandra. Dahil bumilis ng takbo ng van, mukhang hindi talaga siya titigilan ng mga ito kahit ilang buwan na siyang walang kontak sa mga ito. Mukhang kailangan niya ng bigyan ito ng babala para tuluyan itong madala at tumigil na sa kakaistorbo sa kanya. Matapos maayusan sa dressing room na nakalaan sa kanya ay nagbigay na ng signal ang team ni Emerald sa organizers ng event na handa na siyang lumabas sa stage. Nasa isang arena ginanap ang fan meeting niya na naging posible dahil sa tulong ni Frederick. Hindi niya akalain na marami palang nag-aabang na gusto siyang makita kaya naman maliit lang na venue yung kinuha nila. Pero nang malaman yun ni Frederick ay kagatong gumawa ng paraan para bigyan siya ng mas malaking venue. Pagkalabas niya ng stage ay halos maluwa siya dahil sa dami ng tao at punong-puno ang buong area. Nagsigawan agad ang mga ito nang makita siya na kagad naman niyang kinawayan. The opening number was for her to dance and sing to a popular song. Ito rin ang labis na nagustuhan sa kanya ng mga tao dahil hindi lang siya marunong umarte. Magaling din siyang kumanta at sumayaw kaya naman ilang variety show na rin ang nag-imbita sa kanya kaya mas lalo pa siyang naging kilala. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Hapo ang hininga na pagbibigay ng pasasalamat matapos ang dalawang kanta. Masigabong palakpakan at hiyawan ang sinagot sa kanya ng mga fans at humiling pa ito ng isa pang kanta dahil gusto pa siyang makita ng mga ito na mag-perform. Hindi siya nakaramdam ng pagod sa ngiti pa lang at hiyawan ng mga fans at makita mga itong masaya na makita siya ay nawala ng kanyang pagod. Kaya pinagbigyan niyang mga ito. Emerald was overwhelmed by the crowd. Her heart was filled with happiness. And it was so overflowing that she couldn't contain it anymore. Her eyes moistened. Hindi ko akalain na napakadami pala ninyong sumusuporta sa akin. Sana'y marami din ang bumili ng magazine na lalabas sa susunod na buwan. Biro niya upang pagaanin ang pakiramdam niya dahil ayaw niyang mapaiyak sa harapan ng mga ito. Nakatanggap siya ng masigabong palakpakan at positibong sagot sa mga audience. The event feels like a concert. Kumanta siya, nakipagkwentuhan at nakipagbiruan sa mga fans. Meron ding mga games na nagbibigay ng sorpresa at papremyo sa mga attendees. Ang huling segment ng event ay ang picture taking para sa mga VVIP tickets holders. Sa libo-libong taong pumunta sa venue, 100 katao lamang ang merong VVIP tickets. Isa-isang mga ito naglakad paakyat sa stage upang magpa-picture kay Emerald at magpapirma ng dala ng mga na magazine. Ang mga VVIP tickets holders lamang ang naunang nakapurchase ng magazine para sa event na ito.
Kahit nangalay ng bibig ni Emerald sa kakangiti, hindi siya nakaramdam ng pagod. Labis ang tuwa sa kanyang puso pero nang dumating na sa kalagitnaan ng pagpipirma, ay biglang nagkaroon ng hindi inasahang pangyayari. Miss Emerald, kinagagalak kitang makita ng personal. Kay tagal na kitang gustong makita at mahawakan. His words are ambiguous, and the people surrounding her were instantly on alert. Isang lalaki na sa middle age ang may hawak ng magazine habang nagpapapirma kay Emerald. Pero kakaibang tingin nito sa kanya. Pilit nang ngumiti si Emerald kahit panailang siya sa klase ng tingin ng lalaki. Kaagad namang naging alerto ang lahat ng bodyguards na sa tabi niya, lalo na si Chamil na nakaunat ng kamay para pigilan ng lalaking lumapit kay Emerald. Magazine po, malumanay pa rin na boses sa tanong niya sa lalaki at kaagad na kinuhang inabot nito yon. Pero nang oras na para sa picture taking ang dumikit na lalaki sa katawan niya at umakbay pa sa kanyang balikat. Ramdam ni Emerald na humigpit pang kamay nitong nakahawak sa kanya at marahing naplos ang kanyang balikat. Emerald flinched at Chamil and picked up on that. Agad nitong hinawakan ang palad ng lalaki at pilit na tinanggal yon sa pagkakaakbay sa kanya. Ngiting-ngiti naman ang lalaki dahil sa lahat ng mga taong umakyat sa stage ay ito lang ang nakahawak kay Emerald. There were a lot of cameras in the venue at kahit hindi komportable pilit na lamang ngumiti si Emerald. Mabilis lang ang bawat proseso ng pagpirma at picture taking kaya kagad na rin umakyat ang nakasunod sa lalaki na isang babae na sa 20s naman. Tila kinakabahan ng babae bago lumapit sa kanya pero nang inilahad ni Emerald ang palad para kunin ang magazine nito ay bigla na lang itong may nilabas mula sa bag. Agad namang kumilos si Chamil at ang isa pang bodyguard na lagi naka-alerto. Ngunit mabilis rin ang kilos ng babae dahil kinuha nitong sa bag ay isang bote ng asido na kaagad nitong isinaboy sa mukha ni Emerald. Dahil sa labis sa gulat ay hindi nakahumas si Emerald. Lalo nang bumalik ang lalaking humawak sa kanya kanina at sumugod sa kanya. May hawak itong kutsilyo takmang sasaksakin siya. Mabuti na lang kaagad na bumunot ng baril ang bodyguard na nasa tabi niya at binaril ang kamay ng lalaki. Kaya nabitawan itong hawak na kutsilyo. Samantalang napigilan naman ni Chamil ang babae nagsabi ng asidong hindi din tumama sa mukha ni Emerald dahil ginamit ni Chamil ang jacket nito bilang pansamantalang pananggalang. Labis na nagkagulong lahat dahil sa nangyari, lalo nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Saka lamang nahimasmasan mula sa pagkabigla si Emerald nang marinig niya sigawan ng mga tao ang paghawak sa kanya ng lady guard na kagad siyang nilayo sa kaguluhan. Dahil patapos na rin naman ng event at ang mga hindi kasama sa VVIP signing ay isa-isang nagsialisan. Hindi na pinagpatuloy ang pagpirma pero nangakong team ni Emerald. Itutuloy yun sa susunod na araw. Dali-dali silang bumalik sa dressing room at doon lang napansin ni Emerald na merong konting paso sa kanyang daliri dahil sa natapon na asido. Nanginginig ang katawan niya sa takot. Ngayon niya lang ito naranasan. Ang masugod na mga galit na fans. Hindi niya alam kung intentional ba ito at may taong nag-utos sa dalawa para atakihin siya. Miss Emerald, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Chamil. Agad nitong ininspeksyon ang katawan niya at nang makitang namumutlang mukha niya ay kagad itong napasabunot sa buhok. At inutusan ng isang bodyguard na tawagan si Frederick. Ayos lang ako, nautal na sagot niya. Bagamat nasa safe area na siya ay hindi pa rin siya mapakali. At kitang-kita yun ni Chamil. Bumaling to sa isang bodyguard at nagtanong, "Nahuli niyo bang dalawang nanggulo?" Malamig ang boses sa tanong nito. "Positive, ma'am. Hinihintay na lang namin ang iutos ni boss." Ang tinutukoy nitong boss ay si Frederick na 20 minuto lang ang lumipas ay nakarating na sa tabi niya. Nang makita nito si Emerald sa isang sulok na nanginginig sa takot ay kaagad na dumilim ang mukha nito at bumaling sa mga nakatayong tauhan. "What the hell are you all doing? Pinapabantayan ko sa inyong asawa ko pero hindi niyo siya mabantay ng maayos. Paano nakapasok ang mga walang hiyang yun at sinaktan ng asawa ko?" Hindi pa doon nagtapos si Frederick. "Tawagin yung manager ng event, organizer at kakausapin ko siya." Halatang halata ang galit sa mukha ni Frederick. Mukhang may isang tao na naman yatang mawawalan ng pag-asang mabuhay.